Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about Lesson 12, which is MySQL Database Part 6. So let's get started. The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1 is the PHP MySQL select query. Number 2 is the where clause, and lastly, the order by clause. Now, without further ado, we will going to discuss the MySQL select query. So, kapag sinabi nating select query, ito na yung second part ng ating CRUD application. So, kung naalala na yung ibig sabihin ng CRUD, that stands for create, read, update, and delete. So, natapos na tayo sa create, which is yung insert into. Ngayon, ang gagawin naman natin, we will going to read data from our database table using the select query. Now, without further ado, I'm gonna open my Sublime and also my Laragon para makapagsimula na tayo. I'm gonna press Start All para gumana na yung ating local virtual server, and then gusto ko munang makita yung ating database. So, and then habang naglo-load yung aking Firefox, inside the MySQL demo in here, we will going to create a new file. So, I'm gonna save this as, ang pangalan ng ating ginagawa ay persons. So, I'm gonna name this as persons.php. And then we will going to, syempre, put our HTML boilerplate. So, we will gonna call this as persons. Now, since loaded na yung aking PHP may admin, so bubuksan lang natin yan. And gusto ko muna masilip muna natin yung ating database table na persons. So, we have the persons. And then, bubuksan natin yung ating database na demo. And inside the demo, we will going to open the table persons. So, ito yung ginawa natin last time. I have 16 records. And I want these 16 records to be displayed on our PHP file or PHP page. So, how do we do it? It's very simple. So, again, kung paano lang natin ginawa yung doon sa ating create, syempre, first things first, kailangan natin magbukas ng PHP delimiter doon sa pinakataas kasi magmangailangan ako dito ng require. So, bakit nga kasi tayo magre-require? Kasi kailangan kong gawin yung connection. So, I'm gonna require once, okay? Yung file na ginawa natin para doon sa open connection, so I'm gonna rename this. Kunin ko na lang to dahil tinatamad ako mag-type. And then, we will gonna require this open connection. And sa pinakailalim ng ating ginagawa, I will going to close the connection. So, bubukusan ko naman dito o i-require once ko naman dito yung ating close connection. Okay? Now, after that, since connected ka na and sa ilalim yung disconnect, ang susunod natin gagawin is we will now going to get data from the database. So, ito siguro gagawin ko na lang one line para hindi siya nakaharang dyan. Ngayon, anong gagawin natin? Kung sisilipin natin yung ginawa natin dati sa add, okay, mapapansin ninyo, meron akong ginawa dito. Actually, yung require nga nung open nandun pero hayaan lang natin doon sa taas yan. Gumawa tayo ng isang STR-SQL kung saan dito natin ginawa yung ating string SQL o yung ating SQL command, and then gumamit tayo ng function na MySQLi query para gumana yung ating insert into. Okay? Now, actually, it works the same way when it comes to select. Okay? Halos walang pinagkaiba yan. So, ipapakita ko sa inyo anong ibig sabihin walang pinagkaiba. Pagkatapos ng ating connection, i-test lang muna natin. Baka naman kasi may mali. So, para ma-test natin yan, under the www, we have our test. And then, sa loob ng test, kung maalala ninyo, nakapasok yun sa folder na MySQL demo. And then, we have persons.php. So, since hindi yan nag-error, ibig sabihin, okay yan. Wala tayong error na na-encounter during connection. Now, we will going to type STR-SQL. As always, at dito sa STR-SQL natin, dito natin ilalagay yung ating, sabi ko nga, select query. So, I'm gonna type select. And then, kung naalala nyo pa, we should have to specify asterisk if gusto natin kunin yung lahat ng record mula doon sa database o sa table rather.
And then, ang pangalan ng ating table ay persons. So, we will just going to select asterisk from persons. And that's it. Yung code na to o yung SQL command na to will going to get all record from the table. So, as I've said, no, pagka gumamit ka ng PHP may admin, makikita mo, ayan yung code. Same, no? Pares lang kami ng ginamit na code, select asterisk from persons. Ngayon, after nating magawa yan, no, so nakapag-query na tayo. Ang susunod na step is, syempre, magte-test tayo ng if. At yung if na yan, no, magkakaroon tayo ng ganitong klase ng code. So, magdi-declare ako ng variable ng pangalan is rs. Ang rs natin ay magiging representation ng prefix na result set. So, result set, no, ito yung magiging output kapag na-execute natin siya mamaya. So, result set ang tawag ko dyan. At para mas specific, no, nilalagay ko, syempre, kung ano yung pangalan ng table, for example, o yung ating naging query, which is result set persons. And then after that, no, we will just going to equal that dun sa MySQLi underscore query. And then, sa loob ng MySQLi underscore query, remember, ang unang parameter niyan will be our connection object. Okay? And ang susunod na parameter is yung ating strSQL, which is, kagaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, kung mapapansin ninyo, yung ating insert into halos parehas lang, pero ang pinagkaiba lang nila is sa insert into, hindi natin siya inassign sa isang variable. Eh bakit? Kasi ang insert into is outgoing. Pa-save siya, no? Ibig sabihin, ang point ko dito, from PHP papuntang database. So, wala kang kailangang i-return unless na ang ginagawa mo is yung last inserted ID. Pero kapag select kasi pabaliktad, it's from MySQL papunta sa PHP. So, ano man yung naging resulta ng ating query, kailangan sasaluhin yan ng RS persons. So, ang visual representation ng RS persons is kung ano yung nakikita nyo ngayon dito. It's a two-dimensional object na meron ng lamang record, depende kung may nakuha siya from the database. So, after nating magawa yan, no, maglalagay muna ako ng curly braces, and then after nating magawa yan, ay dapat i-test natin, magkakaroon ulit ako ng panibagong if, asking if nagkaroon ba tayo ng result. How do we do that? Meron tayong tinatawag na function na MySQLi underscore num underscore rows. From the word itself, no, or the function itself, num rows. Ibig sabihin, kapag yung RS persons, okay, at yung number of records niya ay greater than 0, ibig sabihin, meron siyang nakuwang result. Parang dito, kung titignan ninyo ngayon to, sabi niya, there are 16 total records. So, ibig sabihin, kapag may 16 and this 16 is greater than 0, meaning, merong nakuwang record yung ating query. Magfo-false yan kapag wala siyang naging output o naging result. So, yun yung kailangan kasi nating makuha or targetin. Ngayon, if this is greater than 0, then ano yung gusto nating mangyari? And then, syempre, kailangan din nating magkaroon dito ng else. Ibig sabihin, kung wala siyang nakitang record, okay, anong gusto mong ipagawa sa kanya? Huwag na tayo maglagay ng curly brace. We will just going to specify echo. And then, we will just going to say, no, records, no record found. Kasi, wala siya kahit isa eh. Okay? And then, else, okay, kung sakali namang hindi nagtagumpay yung ating query, for some unknown reasons, no, we will just going to notify the user na, let's say, we will just going to print an error, and that error would be, could not execute your request. Ganyan na lang. Okay? Ngayon, dito sa if, at nag-true yan, ibig sabihin, kapag yung number of rows greater than 1, meron kang nakuwang record. Definitely, no. May sumamang record. Ano yung next step na gusto mong gawin? Okay? Ang next step na gusto mong gawin, syempre, is gagamit tayo dito ng tinatawag nating MySQL
fetch array. So, meron akong gustong ipakita sa inyo. Ang next step is magdi-declare ako. Ito yung technique ko, no? I-declare ko naman yung prefix na rec. This rec signifies record instead. So, papangalanan ko tong rec persons at yung rec persons na yan ay equal sa MySQL I underscore fetch underscore array at ano yung gusto mong i-fetch niya? Yung laman ng ating RS persons. Ganito yung paliwanag ko dyan, no? Gusto ko munang ipaintindi sa inyo para hindi tayo pare-parehas na nahihirapan. Okay. Isipin ninyo na yung RS persons na to, ang magiging laman niya kung sakaling magtagumpay yung ating query is tulad nga na sinabi ko sa inyo, ito yung buong result set na nakikita ninyo. Okay? Yung 16 records na yan na merong columns at merong rows. Ngayon, kung ito yung representation ng RS persons, ibig sabihin this is a two-dimensional object. Ngayon, gamit ang MySQL numRows, tinest natin kung yung number of rows na nakita niya ay higit sa 0. Ibig sabihin, at least 1 pataas. If that's a yes, then magdi-declare tayo ng isang variable na ang pangalan ay recPersons. In my case, I will going to name it rec kasi record, sabi ko nga sa inyo, is synonymous dun sa row. Ibig sabihin, ang gusto kong mangyari, kapag gumamit tayo ng command o ng function na MySQLi fetch array at finetch natin yung laman ng RS persons, ang mangyayari dyan, kukunin muna niya yung unang row dun sa buong table. So, yung buong row na to, kukunin niya, pagkatapos niyang makuha, isasalin niya yan papunta dun sa variable na recPersons. Bilang patunay, no, kapag nag-print R ako ng recPersons, makikita na dapat natin ngayon yung pinakaunang record which is Salalila Renmark. Okay? Bilang patunay, if I hit refresh, boom! Sabi ko sa inyo dun sa index 0, meron siyang field na ID at yung ID meron siyang value na 1. Okay? And then, after that, we have 1 and then may value siyang Salalila and then last name may value siyang Salalila. Anong napapansin ninyo, no? Feeling ko sir, redundant siya. Pag sinabi redundant, bakit dalawa yung Salalila, dalawa yung Renmark? Ganito kasi ang paliwanag dyan. In PHP, it's either you will going to access them by the numeric array or by using the associative array. Parang ganito. Kung gusto mong i-access sila numerically, you can call this as index 0, index 1, index 2, index 3, and index 4. Okay? Index 4 indicates an email address. Or, if ayaw ninyo, pwede nyo rin silang i-access dun sa kung ano yung inassign ninyong field name or column name sa kanila. Which is ito yung mga yan. Bilang patunay, okay, I will going to comment this. And then, ang gagawin ko, i-echo ko yung laman ng recPersons index 1 or index 2, okay? Pag sinabi nating index 2, mapapasin ninyo, this is 0, 1, and 2. Ibig sabihin, we are expecting Renmark if I refresh this one. Or, sabi ko nga sa inyo, kung ayaw nyo naman ng gaya niyan, index or numeric array, we can also use yung tinatawag nating associative array. For example, I'm gonna use yung, last name. So, I will going to specify the index last name. At dito sa last name, ang inaasahan nating output dyan, syempre, will be Salalila. Which is ito yun, Salalila Renmark. Ngayon, alam kong iniisip ninyo, sir, pwede pala yung numeric array. Mag-numeric array na lang ko, mas madali yan. Honestly, no, bigyan ko kayo ng pro tip, no. Honestly speaking, hindi dapat kayo gagamit ng numeric array as much as possible, no. I am actually asking you not to. Okay? I made that very clear, no. Hindi natin gagamitin dapat ito. Bakit naman, sir? Mas madali siyang gamitin. Isipin mo, sir, enumerate ko lang to ng 0, 1, 2, 3, 4. Mas tapos na ako, hindi ko na kailangan mag-type, hindi pa ako pwede magkamali sa spelling. Definitely, may tama ka naman doon sa reasoning eh. Pero, what if, no? Dinesign mo yung buong program mo at naka-layout na siya, tapos tinawag mo yan ng naka-index 0, 1, 2, 3, 4.
and then bigla nilang ipinasingit dun sa pagitan ng first name at nung sex. Nagkaroon tayo, for example, dito ng address at birthday, at gusto nila talagang nandun sa pagitan niya ng first name at nung sex. Kailangan uusog yan, no? Dito siya ilalagay. Di sira yung labeling mo ngayon kasi ang pagkaka-arrange mo sa kanila ay numbers. Pero, okay, kapag gumamit ka ng mga field name, kahit in no particular order mo silang tawagin, ang point ko dito, kahit magdagdag ka dito ng bagong column, since tawag-tawag mo naman sila dun sa kanilang field name, hindi ka magkakaroon ng problema. Isisingit mo lang yung bagong inad mo and then automatically it will work. Okay? So, wala kang alalahanin. Mamaya ipapakita ko kung hindi nyo nabivisualize yung sinasabi ko. Later na ipapakita ko yung sinasabi ko na mas madali yung pag-rearrange ng mga value dun sa last name. Or, sige, pwede natin kasing i-visualize dito. Kapag kasi pinasingit mo yan, edi mangyari index 0, index 1, index 2. Pagkatapos, syempre, ang dati mong code, no, will be, this is 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ang mangyayari ngayon, pagka inayos mo yan, no, there's a tendency na yung magiging 5 at saka 6, dun mo siya tatawagin. Okay? So, that's a problem. Okay? Kasi ang pangit niyang tignan. Hindi kagaya dun sa tama yung pagkakalagay ng mga field no or field name na yung ginamit mo, hindi sila affected dun sa kung paano sila i-display. Lalo na kung yung kagaya kanina, no, hindi ko naman ita-type yun. Kasi kung numeric array yan, sigurado looping statement yung gagamitin ko para dyan. Okay? Now, ito yung gagamitin nating method, no? As I've said, hindi ako gagamit ng ibang method maliban dyan. Tatawagin ko yung rect persons and then using the square brackets, I'll just going to call the field name as an associative array. Okay? Now, the problem is, mapapasin din ninyo na bakit yung isang record lang yung kinukuha niya. Hindi sumasama yung ibang apelido. Okay? Now, para mapasama mo yung apelido o lahat ng mga surname o last name ng mga yan, dapat itong MySQLi fetch array ay nakapasok doon sa isang, syempre, ang ating paboritong construct which is a loop. Or in my case, I will going to use while. So, gagamit ako dito ng while, kagaya niyan. So, kung while ang ginamit mo at ganito magiging code mo bilang patunay, ipapakita ko sa inyo, save, if I hit refresh, boom. Ito ba yung mga last name na nandun? Definitely, yes. How did that happen, sir? It's very simple. Kanina, tulad ng sinabi ko, ang gamit na MySQLi fetch array is dun sa ating record set, yung buong set na yan, kinukuha niya yan row by row. So, doon sa unang tawag mo sa kanya, kinuha niya yung part na yan at sinut niya doon sa persons. Pagkatapos, pinrint ko. Pagtapos niyan, pagkalabas nito, babalik siya sa while. Ibig sabihin, habang meron ka pang na-fetch na array dun sa ating result set, ipasa mo lang yan kay rect person. So, ibig sabihin, bababa siya dun sa next row at pagkatapos, piniprint na naman natin yung last name. Pag natapos yan, bababa na naman siya sa third row hanggang sa matapos siyang bumaba dun sa last row. Pagkatapos ng last row, magfo-false na yung ating while. At actually, no, halos ito na yung code na kailangan natin. Ang pinakahuling nawawala na lang na code dito, tandaan niyo pagkatapos ng ating loop, okay, kailangan i-free up natin yung ating, so, MySQLi underscore free underscore result. So, bakit natin free yung result? Para walang matirang result dun sa ating memory. So, that would be our RS persons. Okay? Save. Hit refresh. And then, that's it. So, again, no, kailangan lang natin ito para mag-clear lang o mabura lang yung ating record set. Kasi kailangan nabura yan para hindi na siya magamit doon sa ilalim. So, parang ganito, hindi ka na pwedeng mag-while ulit doon sa ilalim kapag yan, finally mo na. Mag-e-error na yan. Okay? Kumbaga, that is the way ng pagde-destroy ng ating result
set. Okay? Now, since nagawa na natin yung way para ma-print sila, ang pangit naman kasi kung ganito yung way ng printing natin, bakit hindi tayo gumawa ng table? Okay? So, ita-table natin yan kamukha nung kung paano ginagawa yan ng PHPMyAdmin. Okay? And if that's the case, then I will going to cut this part at ilalagay ko na yung part na yan sa body. Okay? Dito, no? Dito kasi ako mag-code and then konting indentation lang. Pagkatapos, kukunin ko na rin to yung close at ilalagay ko na yung close do sa loob nito at hindi ko na yan kakailanganin dito. So, ang point ko dito, kaya ko lang muna pinakita kanina yan na ganyan para mas madali. Pero, ang gagawin natin sa loob ng body, doon na ako magre-require ng open connection at doon na rin ako magsasara ng connection pag natapos na yung buong block ng code na to. Ngayon, ang susunod na step is sabi ko nga gagawa tayo ng table, di ba? So, anong gagawin natin? Mag-design tayo ng konti. Gamit tayo ng H2 at yung H2 no, lalagyan natin dito ng persons list. Okay? Pagkatapos, syempre kailangan ko ng horizontal rule. Refresh. Ayan. And then, sabi ko nga, gagamit ako dito ng table. So, isang pangmalakasang table. So, table, kung marunong pa kayong gumamit ng table, lalagyan ko lang to ng border at ang border will be equal to 1. Ang cell padding niya, sabihin natin, ano ba magandang padding? Mga 3 siguro. And then, ang cell spacing niya, bakit ganun yung typo? Cell spacing, isa-set ko yan ng 0, syempre. And yung width, isa-set ko ng mga 100%. Sige, todo na natin. Pagkatapos, syempre dito sa ilalim, no, kailangan isasara ko yung aking table tag. Pagkatapos, mamaya na natin gagawin yan. Ang susunod na step is gagawa ako ng table heading. So, T-head, okay? And then sa loob ng table heading, gagawa ako syempre dyan ng TR. And then dito sa TR, syempre meron ako mga TH. At ang TH na gagawin natin, ang ibig sabihin ng TH ay table heading, okay? Ano ba yung mga heading na gusto kong i-display? Tulad ng sinabi ko, gagayahin lang natin yan. Hindi ko i-display yung ID. Last name, first name, sex, and email lang. So, that would be last name. Or gusto niyo pwede natin gawin to para matuto kayo mag-concatenate. Full name, and then another TH. We will going to name this as, ano ba maganda? Yeah, the sex. And then in here, we will going to have another TH. And that TH would be equal to email address. So, we will just going to name this email address. Pagkatapos, no, when you're done, syempre kailangan natin ng T-body or table body. At sa table body, syempre magkakaroon ako ng mga TR. And then, ilang TD ang gagamitin natin? 3 din. So, I'm gonna copy this and paste it 3 times. Ngayon, doon sa table body, meron kayong mapapansin. Ito dapat o yung katawan ng ating table, pakita ko lang muna para hindi kayo na-confuse. Refresh. Ito na yung table natin, no? Dapat doon sa loob ng full name, papasok yung ating mga record at yung sa sex and then sa email address. I am planning to shoot that inside, okay? So, if that is the requirement, then, ganito ang mangyari. Itong TR na to, tandaan nyo tatanggalin ko to, kasi the more the TR that you have, ibig sabihin yan, ganun din kadami ng row yung i-generate niya. Okay? Ito yung number of rows. Ngayon, ibig sabihin, ito yung part na naglo-loop. So, kung ito yung part na naglo-loop, I will just going to remove this part muna. Lagay muna natin dito, tamad na ako mag-type. And then sa loob ng table body, dito ko ipapasok, syempre, yung aking PHP codes. Okay? Kagaya niyan. So, ang daming preparation na para lang sa bagay na yan. Meron akong table. Again, I have a table with a heading. This is the heading. Okay? And then, the body. And then, after the body, we have the rows. So, saan papasok yung rows? Dapat yan, mag-generate siya ng bagong rows kapag nagkaroon tayo ng output dun sa while. So, ang mangyayari, tatanggalin ko muna to, we will just going to put curly braces in here. Okay, bakit siya nadamay dun? Tanggalin ko yan dyan.
And then, do sa loob ng while, in here, no, dito natin ilalagay yung mga bagay na yan. So, I will just going to paste it here and then, konting indentation. Pwede na isara nyo yung PHP delimiter. Kagaya ng mga tinuro ko sa inyo dati, pwede nyo isara dito yan, tapos buksan na naman sa isa. Pero in my case, hindi ko na gagawin yan. No? Mas madali para sa akin kung gagamit na lang ako ng echo. So, i-echo ko na lang to ng paisa-isa. Kakopy ko muna to. So, copy, paste, 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 paste. And then, I'm gonna copy this again and paste that over there. Ngayon, ibig sabihin, ang point ko dito, kada papasok ka ng while, mag-generate ka ng bagong row. At sa bawat row na i-generate mo yung mga bagong column na yan. At ano yung balak mong ilagay dyan? Very simple, no? Unahin natin yung doon sa unang column. Yung column na to, this represents yung full name. Ano yung balak mong ilagay dyan? Siyempre, yung laman ng rec persons index, unahin natin. Ito sinasabi ko. Mas madali kasi to, first name, and then, maglalagay ako ng space, and then, concatenate ulit dun sa ating $sign rec persons, at sa rec persons na yan, ang susunod na gusto kong ilagay ay yung ating last name. If I hit save, okay, and then hit refresh, boom! Ayun na yung mga pangalan. Stig, no? Next, we have yung ating $sign rec persons. And then, syempre, yung index niya na sex. And syempre, lastly, I'm gonna copy-paste this one since napakasipag ko. At itatype ko na lang yung email. And then, if I hit refresh, then boom! Ito ba yung record na nandito? Kapares ba ng nandun? Definitely, yes. Okay? Parehas na parehas yung record na nakikita ninyo. Ngayon, siguro konting ayos na lang. Imbis na 100%, we will just going to make this 50. And then we can, yeah, this is pretty good, no? We have 50% na table at ito na yung mga record na nakita natin dun sa table. So, 16 din niya. Pero kung gusto mo talaga ng trip mo, meron siyang number, pwede ka na magpa-loop dyan. Pero remember, you don't want the primary key to be displayed as much as possible. So, kaya nga hindi natin yan pinakita. Pero ganito yung naging itsura ng ating printout. Okay? So, ito na po lahat yan, no? Ngayon, ano ang next step na gagawin natin? Ipapakita naman natin ngayon yung paggamit ng where clause. So, sa where clause, ang gagawin natin, no, pwede tayo magkaroon dito ng where. At yung where na yan, pwede nating iset. Ano ba yung gusto nating i-filter? For example, sige, what if gusto mo na ang lilitaw lang na gender or sex, rather, will be equal to male. Lahat lang ng male yung gusto mong makita. If inedit natin itong ating STR-SQL or yung ating string SQL, okay, pakita lang natin yung code. Kapag inedit natin yan, nilagay natin yung where clause, ibig sabihin, mababawasan yung resulta ng ating output. Lahat lang ng male, lahat lang yon yung magiging output ng display. Ganun lang kasimple yun, okay? Now, what if naman, no, gusto mo mag-set ng sorting o gusto mong isort yung record natin? Kasi sa ngayon, no, they are sorted based sa kung sino yung unang in-insert, pangalawa, pangatlo. Pero what if gusto mo silang isort by last name, okay? So, if you want that to happen, then you will going to place, syempre, yung order by clause and then pwede mo sabihin kung saan mo sila gustong field na mag-sort. In my case, if I set this to last name, then mauuna yung Baon Argel bago yung Bayani Ronaldo and so on and so forth. Kung gusto mo namang sorted sila by first name, then you just have to change them by first name. Then, as you can see, na-arrange na sila ngayon by first name. That's, again, possible. Okay? Now, remember this, no? Kapag gumagawa kayo ng select query, hindi pwedeng maunang order by bago ang where. Laging ganyan ang pagkakasunod-sunod niyan. Mauuna muna yung from, tapos yung where, pagkatapos yung order by. Bakit hindi pwede? Kasi kailangan mo munang i-filter yung mga bagay-bagay bago ka mag-sort. Hindi pwedeng sinort mo muna at saka ka mag-filter. Kalokohan yon, okay? Parang halimbawa, gaya nga nito, kailangan lang natin lahat lang ng male. Hindi naman pwedeng
kukunin mo lahat ng record, kung 1,000,000 yan, 1,000,000, pagkatapos i-arrange mo, pagkatapos tatanggalin mo rin naman pala yung mga female, hindi ganun yon. Kailangan, for maximum efficiency sa bagay, hindi rin naman tatanggapin niya ng MySQL, mauuna muna talaga yung where, pifilter niya muna yung results bago ka makapag-perform ng order by. Required bang gawin palagi yung merong where, sir? Hindi naman. Okay? Pero remember, no, there will come a time na gagamitin nyo rin yung gamit ng where. Mamaya, dadagdagan natin yung requirement niya. Pero may gusto muna akong ipakita sa inyo. Hit refresh. Ngayon, what if gusto ko silang isort ng dalawang klase ng sorting? Gusto ko muna silang sorted muna sila by sex, pagkatapos by first name. How do we do that? You just have to specify a comma, just like this. Ang mangyari dyan, una munang sorting will be by sex. So, lahat muna ng male, pagkatapos lahat muna ng female. Kapag na-sort niya lahat ng male at lahat ng female, lahat ng male, isa-sort niya ng by first name at lahat ng female ay isa-sort niya by first name. So, that is how we do it. Okay? If I hit refresh, boom, nauna muna lahat ng female at nauna si Ma'am Carol. Okay? At nahuli si Ma'am Shai. And then we have the male, nauna si Argel at nasa last yung si Wendell. So, that is how we do multiple order by. Okay? Now, this is the challenge. No? Ang challenge natin ngayon is we will going to perform yung tinatawag nating filter. So, dito, gagawa ako ng table. Okay? Ang mangyari dito, kayo ang magpapaandar kung paano to gagana. This is another activity that you will going to submit sa akin. Okay? At ano yon? Sige, as part ng tulong ko sa inyo, ako yung gagawa ng form. Okay? Pag sinabi ko ako yung gagawa ng form, ganito yung balak kong mangyari. I'm gonna perform a form, and then let's say the method would be equals sa get. Get na lang gagamitin ko. And then, I'm gonna close the form. Gagawa ako dito ng label. And then, ang label ko will be search by last name. And then, pagkatapos niyan, gagawa ko ng input type text. Ang name niya will be txt search. And then, syempre, the ID will also be equal to txt search. Maglalagay ako dito ng ano ba tawag natin dito? Placeholder. At ang placeholder natin will be search by last name. Okay? So, yan, makababash tayo. Kailangan daw kasi yung last name magkahiwalay. Pagkatapos, lalagyan ko na lang ito ng autofocus. Okay? And ganito yung gusto kong mangyari mga kapatid. If I hit refresh, ayan, pag sinabi kong sa lalila at pinrest ko yung filter dito, maglalagay pa ako ng button, gusto ko lahat lang na may apelidong sa lalila yung lilitaw. Okay? So, I'm gonna put a button. I'm gonna type input, type submit, and then the name will be btn filter. So, the value will be, or rather, business filter, I'm gonna rename this as search. And then in here, I'm gonna put search. So if I hit refresh, boom. Aha, lagay tayo isa pang HR. And then save, refresh. So again, no, hindi pa gumagana to. It's your job para mapaandar yan. Ito yung gusto kong mangyari. Again, no, if you type, halimbawa, sa, lahat lang ng sa, pag click ko yung search, kukunin niya yung sa lalila, no? What else? Yung Sanchez, sasama yan. And definitely, pati yung Samson. So, yung mga yon, no? Makukuha dun sa query. Sila yung matitira. Okay? And also, no? Pwede rin natin silang gawa ng tinatawag nating filter. Okay? At yung filter na yan, pwede akong gumawa dito ng isa pang konting tweak. At ang tweak na gusto kong mangyari, we're just going to produce another label. By the way, kailangan pala meron tong for, kaya hindi siya feeling ko hindi siya gagana, no? And then,
Sa label, we can also filter by sex. Ayan. So, refresh lang natin. Gusto ko makita saan siya magpupwesto. Tama. Nandito siya sa gilid. And then, ang mangyayari, gagamit ako dito ng select. At ang select ko, no, bibigyan ko ng pangalan na DRP sex. At syempre, yung ID will also be like this. And this will be 4. And then, that's it. Next, we will going to use option. And then, ang option ko, magkakaroon ako dito ng option of value. And then, the value is show all by default. And then, gusto ko magkakaroon pa ako dito ng dalawa. And that 2 will be male. And the other one will be female. So, I'm gonna copy this, paste it here, copy this, and then paste it here. And then, by default, I want this to be selected. Save. Hit refresh. Boom. Yay. And then, imbis na search na lang to, magiging tong search/filter. Ito yung inyong magiging exam. Okay? So, ang gusto kong mangyari ganito. Kung blanco yung search by last name at sinabi kong male at sinearch filter ko yan, gusto ko lahat lang ng male yung lilitaw. Kapag female naman, ganun din. Kapag show all, then lilitaw lahat yan. So, by default, kapag nag-search or filter ako na blanco yung search by last name at naka-select yung show all, dapat lilitaw silang lahat. Okay? Pero, kung naglagay ako dito ng sa, at ginawa ko tong male at click ko yung search filter, ang gusto ko lang makuha dyan is sa Lalila at yung Samson. Kung ginawa ko naman tong female, ang makikita ko lang dyan ay Sanchez. Okay? Kasi yun lang naman yung female na merong SA na last name. So, this will be your activity for this video. Okay? So, that would be that is graded, no? Ginawa ko na yung form. Ito na yon, okay? Kailangan nyo na lang i-tweak. Napakadali na lang nito, as in, kung gagawin ko to, wala mang 40 seconds, ayan. Wala mang 1 minute, no? Ganun na siya kadaling tapusin. So, again, ginagawa ko to pang hatak ng grade, okay? Para meron kayong finals na, no? Remember, para meron kayong pandagdag sa kung ano man yung mga naging kulang ninyo, lalo na alam ko nahirapan kayo dun sa shopping cart. Okay? So, but everything, no, ito na yung totality ng ating lesson. Naituro ko na sa inyo kung paano ginagawa ang select, kung paano binura ko lang yung where, okay? Again, the where clause will be like this. Where, for example, we have sex is equals to male. We can do this. Pero remember, instead of doing a static male, actually ito na yung clue ninyo, na instead of doing static male or static female, dapat galing ito dun sa drop down. Okay? And so on and so forth. Pero, again, no, buburahin ko na yan. Alam ko, kaya nyong gawin yan. Magagawa nyo yan. Okay? And yes, after nung select, the where, and then the order by, naituro ko na, naipakita ko na rin kung paano ginagamit yung MySQLi query, paano nagbibilang ng number of rows. Meron pa akong isang hindi na ipakita, at ito yung paano kung wala siyang nakitang record. Imbis na no record found dito, ang gagawin pala natin dito, munti ko na makalimutan, buti nakita ko. Gagawa pa rin tayo ng ganito, pa-copy, and then paste. Pero instead of ganito, gagawa ko ng call span, at ang call span na ilalagay ko ay 3, at doon ko ipiprint yung no record found dito sa loob niyan. Okay? At pagkatapos, tanggalin ko na yan. And then, tatanggalin ko to. Bilang patunay ko na itsura ng no record found, babalik ko lang muna yung where. Halimbawa, where sex is equals to walang ganyang sex. Okay? Kaya wala siya makikitang record. Ito yung gusto ko mangyari. No record found. Lagyan na lang natin to ng align center. So, align na attribute and then center. Save, refresh.
So, ayan siya. Pag wala siya nakitang record, ganito yung gusto kong makita. Okay? Yan. So, pagka binalik ko yan dito, boom! Ganito yung itsura niya. So, yun na talaga, no? Ito na yung end ng lesson natin. So, nandyan na lahat ng mga kailangan ninyo. Ayan, i-zoom out ko para at least ma-freeze man lang ninyo kung yung itsura ng ating ginawa for this day. Okay? And that's the end of lesson 12. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.